So yun pag-usapan natin itong tungkol sa sinasabi dito sa kasulatan sa Matthew chapter 1 verse 1 to 8. Kung babasahin mo at itindihin mo at iintindihin mo ang sinasabi na yan, yung mga salita na yan, mga verses na yan, tumutukoy talaga yan or ang tinutumbok talaga niyan ay ang mga taong Kristiyano, believer, at saka yung mga taong nagbibigay ng tulong. Yung mga taong gumagawa nito na hindi galing sa puso, kundi kung paano sila purihin ng ibang tao. Ginagawa nila ito upang sila ay pupurihin ng ibang tao. Kung iintindihin mo ng mabuti ang nakasulat dito sa Biblia, doon sa Mateo. Dito naman sa Lucas chapter 12 verse 1 to 3, intindihin mo ito. Ang sinasabi dito is huwag nating gawin or pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa pampapaalsa ng mga parisiyo na ang tinutukoy niya ay ang pagkukunwari. At dito naman sa chapter 16 verse 15 ng Lucas, tumutukoy dito, ang sinabi din dito, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Dito sa atin, maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon. Na ang kanilang pananampalataya, na kanilang mga ginagawa, kanilang mabuting gawa, ay ginagawa nila para sa kanilang mga sarili. Kahit pa isipin mo, na akala mo, o kahit isipin mo, sabihin pa nila, na ginagawa nila ito para sa Diyos. Pero yung iba nito, sa puso nila, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso. Marami ang mga taong gumagawa nito. Ang sinasabi lang dito, huwag mong sundin ang kanilang mga ginagawa. Itong mga bagay na ito ay para itong libingan na malinis tignan sa labas. Na mamamangha ka kasi nga galing na ganito ganyan. Pero sa loob pala nito ay lahat ng uri ng dumi. Maraming mga tao na gumagawa ng tulong, pinupost sa social media, nananalangin, nagdarasal, pinupost sa social media. Para saan to? Para makita ng mga tao na sila ay matuwid. Ang sinabi dito sa utos ng ating Panginoon, sundin mo ang kanilang ginagawa. Pakinggan mo. Pero huwag mong gayahin ang kanilang mga ginagawa. Kasi itong mga taong ito, business mo dito sa kasulatan. Kung paano pinagbabawal ng Panginoon o sinabi ng ating Panginoon, huwag mong gawin ito, ginagawa nila. Sundin mo ang kanilang sinasabi, pero huwag mong gayahin ang kanilang mga ginagawa. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandments. Kung gigugma mo siya, kung minamahal mo siya, sundin mo ang kanyang mga utos. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi niyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko sa inyo. Itong verses na ito na mga binabanggit ko, mag-ingat talaga kayo. Ito ang sinabi ng ating Panginoon na mag-ingat kayo sa mga verses na ito kasi tumutukoy ito sa mga Kristiyano. Kasi ang sinabi dito na mag-ingat kayo, baka ang iniisip niyong liwanag ay kadiliman. Ano na lang kaya ang kadiliman para sa inyo? Marami dito na nagdarasal, nananalangin sa loob ng mga simbahan, picturan,
pinopost sa social media, pinapakita sa ibang tao na kaganyan. Mag-ingat kayo sa mga ganito. Binabalaan na tayo ng ating Panginoon noon pa lamang. Nakabase mismo dito sa kasulatan. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Be holy, for I am holy. Be perfect as your Father in heaven is perfect." Paano tayo magiging holy? Paano tayo magiging perfect? Ang sinasabi dito, kung ang mga salitang binabanggit ng Panginoon dito na pinagbabawal, na pinag-iingat tayo na hindi dapat natin gawin, ginagawa natin. Paano natin masusunod ang kanyang salita? Baka pagdating ng araw, sasabihan ka ng ating Panginoon, "I never knew you." Kahit pa sasabihin, "Nangangaral kami sa iyong mga salita, nagpapaalis kami ng mga demonyo sa pangalan mo." Gusto kong malaman nyo na hindi lahat ng mga tao na nagpapaalis ng mga demonyo ay mga tao ng Diyos. Hindi lahat. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Intindihin at basahin natin ang nakasulat dito sa Biblia upang hindi tayo malinlang. Kasi itong mga bagay na ito, kaya rin itong ginagawa rin ito ng demonyo ni Satanas. Kung mabasihan mo dito, kahit ang mga anghel ni Satanas ay nagpapanggap ng anghel ng mga liwanag, kaya hindi nakapagtataka na ang mga tao ni Satanas ay nagkukunwari ng mga tao ng liwanag. Ginagamit ni Satanas minsan ang simbahan upang ang tao linlangin. Ginagamit niya mismo yung mga taong Kristiyano upang ang ibang tao naman ay malinlang at susunod sa kanilang mga maling gawa na hindi naman nakabase mismo sa sinasabi dito sa Biblia. Bawat verses dito sa Biblia, kung intindihin mo, may meaning yan. Kailangan kung basahin mo ito, intindihin mo, isa-isip mo, isa-puso mo, sundin mo. Upang hindi ka malilinlang ng mga paligoy-ligoy na mga taktika ng kaaway. Kasi dito, pag ang tao, ito ginagawa ito ng Satanas, seryoso itong gawain nila. Trabaho nila, linlangin ang tao. Sa impyerno, hindi lang isang buwan, isang taon, isang milyon, isang bilyong years na mananatili ang tao doon sa kaparusahan, kundi lifetime na yan. Kaya nga pinagsikapan ni Satanas na gawin itong mga bagay na ito upang linlangin ang tao. Ang mga taong namumuhay sa makamundo, wala na yun. Wala na yun. Ang siniseryoso, tinutumbok ni Satanas ngayon is itong mga Kristiyano. Minsan ginagamit ni Satanas itong mga Kristiyano upang linlangin din ang mga tao gustong magiging Kristiyano or mga Kristiyano din. Ginagamit din niya yun mismo ang mga simbahan, mga preacher, mga evangelist, pastors, o kahit sino man upang linlangin din yung mga taong member, yung may mababa pang pag-unawa, yung mga taong hindi pa kumakain ng mga kanin, kundi nabubuhay pa lang sa gatas. Ayon mismo dito sa Biblia. Kaya nga sinasabi ko, basahin nyo mismo at intindihin ang nakasulat sa Biblia. Ito lamang yung source natin. Ito lamang yung pagbabasihan natin upang tayo ay mamumuhay sa kanyang kalooban. Pag binabasa natin to at hindi natin sinusunod, paano tayo mamumuhay sa kanyang kalooban? At sinabi din doon dito, sinasabi sa kasulatan, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit at sa ating Panginoong Hesukristo. Sila lamang
Kaya nga sinasabi ko dito maraming mga tao kasi or mga preacher sa simbahan, pastor, hindi sinasabi ang ganito, na mag-ingat kayo sa mga ganito ganyan. Marami silang sinasabi pero kailanman hindi nila sinasabi yung katotohanan. Na dapat nating bantayan ang mga bagay na ito. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat and God bless everyone.